Mapagpalang umaga po sa ating lahat. So sayo ngayon sa buhay natin, dapat marunong tayo magsakripisyo. Kasi minsan ngayon mga kabataan, pag sinabing sakripisyo, wala eh. Puro ang gusto nila ay puro kasiyahan, yung makapagpasaya ng buhay nila. Hindi na naiisip yung pagkasakripisyo. Ang pagkasakripisyo ay maraming dahilan. Pagkasakripisyo sa kaibigan, pagkasakripisyo sa pamilya, pagkasakripisyo sa mga pagkasakripisyo sa marami pang uri ng sakripisyo. Tulad natin ngayon sa buhay natin, dapat mawag tayo ng sakripisyo. Anong lang meron tayo, dapat matuto tayo na kontento. Kasi nga sa buhay natin, wala lang eh. Gusto natin laging mga material na bagay. Hindi natin naiisip ang talagang kayamanan natin ay ang ating pamilya. Ang talagang kayamanan natin ay ang patuloy ng pagmamahal sa ating mga magulang. So ganun dapat tayo. Kasi nga minsan hindi natin naiisip. Pag tayo lagi napapagalitan, lagi naiisip natin magre-rebelde na kaagad. Minsan naiisip na kaagad nila na minsan iba naglalayas agad, papagsabihan ng lumalayas ng bahay, yung ilang araw, ilang linggo na hindi umuwi. So ganoon ang ginagawa nila. Pero deep inside, kaya minsan napagkasabihan ng mga gulang dahil mahal tayo. Kasi nga, o sa napagsabihan tayo, huwag natin isipin na iyon ay negative. Isipin natin na iyon ay positive. Isipin natin na dahil mahal na mahal tayo, kaya tayo napapagalitan. O minsan sa isang organisasyon, kapag lagi tayong pinupuna, kapag lagi tayong pinapagalitan, ibig sabihin yon mahal tayo nagsasabi sa atin. Dahil ayaw na tayo ay mapariwara, ayaw na tayo ay mapasama. Sa buhay natin, dapat matuto tayong makibakan. Sa buhay natin, dapat matutong tayong kung ano lang meron tayo. Kasi nga minsan sa buhay natin, yung mga material na bagay, yun ang napapasaya sa atin. Pero deep inside, ang talagang napapasaya sa atin ay ang pagmamahal ng bawat isa. O minsan sa pagkatrabaho natin, minsan namimili tayo ng magandang trabaho, ng magandang sweldo. Anin mo ang magandang sweldo kung lagi naman tayong stress, kung lagi naman tayong pagod, kung lagi naman tayong hindi merong kasundo sa ating mga kailangan. Pipiliin natin na hindi ganun kalakihan ng sweldo, pero ini-enjoy mo ang trabaho. Kasi ibig sabihin hindi ka nag-stress, hindi ka nagkakasakit, dahil okay ka, masaya ka sa ginagawa mo. Kaysa naman laki-laki ng sweldo mo, pero pagdating ng huli, wala kang maiipon dahil nagkakasakit ka, dahil nai-stress ka. Ang stress ay malaking negative para sa katawan natin. Maraming nangyayari sa katawan natin dahil sa stress. Nagkakaroon tayo ng mga komplikasyon. Pero deep inside, dapat lagi tayong maging masaya sa ginagawa natin. Dapat lagi tayong makontento kung anong meron tayo. So ganun ang buhay natin. Ganun dapat ang ginagawa natin. At lagi tayong magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang kanyang ipinagkakaloob, sa lahat ng oras na ibinibigay para sa atin. Kung kahit maliit na bagay na meron dumating sa atin, ipagpasalamat natin. Kung anong meron tayo, ipagpasalamat natin. Kasi ganoon tayo sa buhay natin. Lahat po pwede nating gawin. Lahat pwede tayong magsakripisyo. Lahat ay may pagmamahalan. Kaya ganoon dapat tayo. Habang hindi pa tayo nakagawa ng hindi maganda, patuloy tayong umunawa, patuloy tayong umintindi sa mga sakripisyo na ginagawa sa atin. Huwag nating iisipin lagi, ay hindi ako mahal, ako'y pinag-iinitan. Hindi ganoon dapat. Dapat iniisip natin na dahil lagi tayong pinupuna, dahil lagi tayong pinapansin o pinagsasabihan, ibig sabihin yun, gusto niya na itama ka, gusto niya na maging maayos ang buhay mo, gusto niya na maging mabuti ka. Ganoon dapat tayo. Oras na may mga taong pupuna or pinapagalitan tayo, magpasalamat tayo.
Dahil doon, sinasabi niya na mahal nila tayo. Matuto tayo magpasalamat sa lahat ng oras. Matuto tayo sa lahat ng mga ginagawa natin. Minsan, mas masaya pa nga yung mga nasa mga depressed area dahil kasi kahit kulang sila sa pagkain, masaya sila sa ginagawa nila, sama-sama sila dahil alam nila ang ginagawa nila, ang pag-ibaka sa buhay, ganoon ang ginagawa natin. Ganyan dapat tayo. Muli, maraming salamat po sa patuloy ng panonood. Please like, share, subscribe sa ating mga ginagawa para patuloy kayo maging update